So kung gusto mo alagaan ang iyong puso, alamin mo mga numbers mo. Alamin mo ang blood pressure mo, alamin mo ang cholesterol levels mo, ang FBS, HbA1c, your waist circumference, your heart rate, ang CRP levels, alamin mo yan, pero dapat under the guidance ng iyong doktor. So bakit kailangan ng waist circumference? Remember, these are abdominal fats. Yung bilbil, ito ay active na nagpo-produce ng inflammatory substances that may be harmful to your heart. So, bilang isang doktor, importante sa akin ang hindi ka magkasakit. Hindi lang yon, but gusto ko humaba ang buhay mo, living a healthier, longer life. Hi! I'm Doc Aileen De Lara, isang cardiologist. Ngayong araw na to, sasagutin natin ang mga tanong, Doc, ano ba talagang mga importanteng laboratory test para ma-check up ang ating mga puso? Ang daming health advice sa internet, iba't iba talaga ang sinasabi. Pero bilang isang doktor, gusto kong ibigay sa inyo ang mga clinically proven at evidence-based na biomarkers na dapat nating i-monitor lalo na kung may lahi kayo ng hypertension, diabetes, or heart disease. So let's start. So una sa lahat, ano bang ibig sabihin ng biomarkers? So may mga minomonitor tayo, pwede siyang dugo, vital signs, or imaging. Lahat ng ito pwedeng makatulong para ma-detect kung may problema kang bago sa iyong puso bago pa ito lumala. Pero para sa heart health, ito ang pinaka-importante. Una sa lahat, blood pressure. Ito na siguro ang pinakakakilala. Pero ang problema, marami sa ating Pilipino, hindi alam na may high blood pressure pala sila. So ano bang normal? Dapat ito ay below 120/80. Kung laging mataas ang iyong blood pressure, sinisira nito ang blood vessel mo. Kaya mas mataas ang risk for heart attack and stroke. So kung ikaw ay isang busy adult, invest ka sa home blood pressure monitoring. Kasi mas okay ito kung regular mong namomonitor ang sarili mong numbers. Pangalawa, fasting blood sugar at HbA1c. Hindi lang ito pang diabetic. Kung mataas ang fasting sugar mo or HbA1c, may tinatawag tayong insulin resistance because ito ang actually pinagsisimula ng maraming metabolic conditions na sumisira din sa ating mga puso. So ano bang target fasting blood sugar? It should be below 110 mg per deciliter. Ang target HbA1c should be below 5.7 for non-diabetics. So kung nasa borderline ka, huwag mo nang antayin na maging diabetic because prevention will always be better. Pangatlo, cholesterol panel. Maraming natatakot actually sa cholesterol, pero actually ang mahalaga ay alamin mo anong klaseng cholesterol meron ka. Kaya dapat binabantayan mo ano bang LDL mo. LDL is low-density lipoprotein. Ito yung tinatawag nating bad cholesterol. For individual, iba-iba ang target. So, kailangan alam mo ano bang mga risk factors meron ka. So, pag mas marami kang risk factors, mas mababa dapat ang iyong LDL. HDL or your high-density lipoprotein, ito yung tinatawag na good cholesterol. Importante dyan, mas mataas, mas maganda. And lastly, triglycerides. Kapag mataas ito, high risk din ito for heart disease. So ang target, dapat less than 200 mg per deciliter. Hindi porket normal ang iyong cholesterol, it means safe ka na. CRP or yung tinatawag nating C-reactive protein, ito ay isang biomarkers na inflammation sa ating katawan. Tandaan, pag mataas ito, ibig sabihin may inflammation ka. Ano ba ang inflamed? Maaring ito ay nasa iyong mga arteries or mga ugat. Hindi routinely ginagawa ito, pero usually kung may history ka ng heart disease sa iyong pamilya, kung may metabolic syndrome ka, kailangan tanungin mo ang doktor mo kung kailangan mo itong pa-check. So resting heart rate dati, hindi masyadong pinapansin ng heart rate. Pero ngayon, napag-alaman, it's a very important independent risk factors for cardiovascular health. So kung dati ang alam natin, ang normal heart rate is between 60 to 100, okay ka na. Ngayon, ayaw natin ng 80, 90. Mas gusto natin
less than 75. Dahil maraming kaalaman sa mga clinical trials that the lower your heart rate is, the better you'll have cardiovascular health. Kaya kung laging mataas ang iyong heart rate, 90 and above, mag-isip-isip ka na. Malamang, kailangan mo nang magpa-check up because it may be a red flag sign. Ito na, maganda. Waist circumference. Hindi ito blood test. Very easy to measure. Para sa mga babae, ang target should be less than 35 inches. Sa mga lalaki, less than 40 inches. So, bakit kailangan ng waist circumference? Remember, these are abdominal fats. Yung bilbil, ito ay active na nagpo-produce ng inflammatory substances that may be harmful to your heart. So, kung gusto mong alagaan ang iyong puso, alamin mo mga numbers mo. Alamin mo ang blood pressure mo, alamin mo ang cholesterol levels mo, ang FBS, HbA1c, your waist circumference, your heart rate, ang CRP levels, alamin mo yan, pero dapat under the guidance ng iyong doktor. So, kung ikaw ay may mga simptomas, chest pain, palpitation, nahihirapan huminga, madaling mapagod, pakonsulta ka agad. So, bilang isang doktor, importante sa akin ang hindi ka magkasakit. Hindi lang yon, but gusto ko humaba ang buhay mo, living a healthier, longer life. Hindi mo kailangang maging health-obsessed, pero dapat maging aware ka. Alagaan mo ang sarili mo habang maaga pa. Ako si Dr. Eileen Cynthia De Lara. Let's take charge of your health. So thanks for watching and don't forget to like, subscribe, and share.